Ramon, 58 taong gulang, tubong kapis at isinilang sa isang pamilyang namulat sa tahimik pero misteryosong buhay sa baryo. Simple lang ang aming pamumuhay. Pagsasaka, palaisdaan at paminsang benta sa palengke ang aming ikinabubuhay. Pero ang simpleng pamumuhay ay minsang binasag ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ng dasal o ng kahit sinong tao. Gaya ng gabi ng una kong masilayan ang hindi ko inaakalang magiging dahilan ng pag-alis namin sa baryo. Sa una, hindi ko pinapansin ang mga kwento tungkol sa aswang. Araw-araw ay paulit-ulit ang galaw ng buhay, gigising, mag-aalaga ng hayop, magsasaka, tapos uwi. Ngunit isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe namin, napansin kong tila kakaiba ang ihip ng hangin. Parang may humahabol sa sarili kong anino, isang anino na biglang lumalaki at lumiliit ng hindi batayan. Tahimik ang paligid, ngunit sa kaloob-looban ng aking pakiramdam, parang may nagmamasid, isang presensyang hindi ko maipaliwanag, parang malamig na kamay na humahaplos sa leg ko mula sa dilim. Pagka-uwi ko sa loob ng bahay, binati ako ng kakaibang amoy. Amoy na bulok, parang laman na hindi inilibing, na hindi lamang dumaan sa ilong ko, kundi tila kumapit sa balat ko, nananatili kahit pagbulaan ko. Akala ko'y daga o patay na hayop sa ilalim ng bahay. Lumabas ako at sinipat ang paligid ng silong, ngunit wala akong nakita. Ang mga manok ay nagsisiksikan sa dulo ng kulungan, mga balahibo nilang nakatayo, parang may kinatatakutan na hindi nila masabi, at ang kanilang mga mata, pula at nakatitig sa kawalan. Pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa tunog ng mga yabag sa bubong. Mabigat at mabagal, parang may nakatungtong sa bubungan at gumagapang, bawat hakbang ay nagdudulot ng lagitna na dumudulas pababa sa dingding. Hindi ko agad ginising ang asawa ko na si Rosa. Sali pa, tumayo ako at kinuha ang bolos ko, dahan-dahang lumabas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang anino. Malaki, matangkad at hindi normal ang kilos, tumatalon ito mula sa bubungan papunta sa puno ng mangga sa likod ng bahay, ngunit hindi ito simpleng salto, parang lumutang sa hangin bago bumagsak. May amoy na sumunod na parang mainit na dugo na tumutulo. Napatigil ako. Tumindig ang balahibo ko at ang puso ko'y parang binibiyak ng martilyo. Ang anyo niya hindi ganap na hayop at hindi rin ganap na tao. Matatalas ang paggalaw, mahaba ang mga daliri na parang sanga ng puno na nabubuwal, at tila may pakpak na tiklok sa kanyang likod na gumagalaw ng palihim. Parang hinintay ang sandaling lumipad. Nang sumilip ito mula sa likod ng puno, nakita ko ang mapupulang mata nito na parang apoy sa gitna ng gabi, hindi lamang nakatingin kundi sumusunod sa bawat paghinga ko, parang hinahaplos ang aking kaluluwa. Hindi ito gutom at hindi rin nananakot, para bang nanunukat, naghihintay ng tamang sandali upang sumunggab. Mula sa malayo, umalulong ang aso naming si Bantay, ngunit ang ulo niya ay hindi galit kundi puno ng desperasyon, parang nakikita niya ang kamatayan na lumalapit. Tumigil ang hangin, nagsimulang lumamig ang paligid kahit hindi naman tag-ulan, ang lamig na iyon ay dumudulas sa buto, parang yelo na nagdudulas sa ugat. Doon ko napagtanto, may masama sa gabing yon, isang dilim na hindi lamang nasa labas kundi unti-unting sumusunod sa loob ng bahay. Nang biglang sumipol ang hangin at naglaho ang anino, bumalik ako sa loob ng bahay. Akala ko tapos na. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas, bigla na lamang kumalabog ang dingding, malakas, 3 beses, bawat isa ay parang suntok ng gigante na nagpapalambot sa tuhod. Nag-ingay ang mga manok sa likod ng bahay, hindi lamang ingay kundi sigaw na parang dinuduguan. Sa likod ng bahay ay tila may nagagalit na hayop, ngunit hindi ito baboy, hindi rin pusa. Isa yung ingay na ngayon ko lang narinig, parang ungol ng taong sugatan na maihalong panaghoy ng matanda, ngunit may dagdag na tunog ng pagsipsip, parang laman na hinahatak mula sa buto. Kinuha ko ang asin at bawang na nakaimbak sa altar. Sinuot ko ang kwintas na may medalyon ni San Benito, iniabot sa akin ng isang matandang albularyo ilang taon na ang nakararaan. Tapos ko nilibot ang buong bahay, binubudbura ng asin ang mga bintana, pinto at ang mismong ilalim ng kama namin na mag-anak. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang kaba, hindi lang ito pangkaraniwang takot, isa itong babala, isang pakiramdam na hindi naligtas ang bahay na ilang dekada ng minana ng pamilya ko. Parang ang mga dingding mismo ay nag-uungol ng tulong. Pagkatapos ng gabing iyon, araw-araw ay may kakaibang nangyayari. Ang mga alagang manok ay isa-isang nawawala, hindi lamang nawawala kundi natatagpo ang parang iniwan sa gitna ng bakuran, mga ulo nila nakatingala sa buwan na parang hinintay ang huling sipsip.
Ang isang kambing namin ay natagpuang wala ng laman ang tiyan pero walang bakas ng dugo. Ang sugat ay perpekto, parang hinila ng walang himaymay, at ang amoy ay nananatili, parang paalala na darating ulit. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring makaramdam ng kilabot. May isa sa kanila ang nagsabing nakita rin niya ang nilalang sa may palayan, tila nagbabantay sa isang dulo ng eskinita, ngunit hindi lamang nagbabantay. Sumusunod sa bawat anino ng mga tao, parang naglilim sa bawat hakbang. At ako ang palaging sinusundan nito sa bawat pag-uwi, sa bawat tunog ng dahon sa bakuran. Alam kong may mga matang nakatingin, hindi lamang mata kundi mga butas na sumusunod sa kaluluwa, naghihintay ng pagkakamali. Gabi-gabi ay pare-pareho ang kwento ng katahimikan na tila sinusundan ng kamatayan, isang katahimikan na hindi payapa kundi puno ng hininga na mabigat at mainit. Kaya't unti-unti akong naniwala, hindi ito basta kwento, hindi na ito basta alamat. Totoo ang aswang sa amin at kami ng pamilya ko na mismo ang pinupuntiya, parang hinintay ang gabi na magiging huling hininga namin. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na pwedeng hayaan pa itong lumala. Pero paano ba lalaban sa isang nilalang na hindi mo maipaliwanag? Hindi mo mahuli at halos hindi mo makaharap, hindi mo maramdaman ang init ng katawan nito, ngunit ramdam mo ang lamig ng intensyon. Dito na nagsimula ang pagbabagong buhay namin. Hindi dahil gusto naming lumayo kundi dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Mas pipiliin ko pang iwan ang lahat kaysa sa isa ang mawala sa amin, isang mawala na hindi lamang katawan kundi buong kaluluwa na kinain ng dilim. Simula ng gabing iyon, nagbago ang takbo ng araw-araw naming buhay. Hindi na ako makakatulog ng mahimbing, bawat pikit ng mata ay nagdudulot ng imahe ng mga mata roon, sumusunod sa panaginip. Kahit papaano kong pilitin na ibalik ang normal na takbo ng aming araw, pagtatrabaho sa bukid, pagpapakain sa mga alaga at pagtitinda sa palengke, lagi kong nararamdaman na may hindi nakikitang mata na nakasunod sa bawat kilos ko. Parang mga daliri na humahaplos sa balat ng hindi hinahawakan. Hindi ito imahinasyon, hindi ito katang-isip. Ito ay naroon, kasama ko lagi sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga senyales na hindi na simpleng senyales, kundi paalala ng nakalipas na gabi. Isang umaga, habang papunta ako sa palaisdaan, may nakita akong malalaking bakas ng paa sa putikan. Hindi ito normal na yapak, malalim ang bakas, mahaba ang mga daliri at parang may mga kuko na humukay sa lupa. Hindi lamang humukay kundi hinila ang dumi patungo sa gubat, parang inaanyayahan akong sumunod. Sinundan ko ito papunta sa gilid ng gubat, pero bigla itong naglaho sa isang bahagi ng damuhan, parang hindi naglalakad kundi lumipad o biglang nawala sa hangin. Iniwan ang hangin na mabigat at may amoy ng bulok. Doon ako unang nakaramdam ng matinding lamig sa batok, isang lamig na parang hiniwa ng malamig na kutsilyo ang balikat ko, tila ba may malamig na hininga sa likod ko na nagdudulot ng pamamanhid sa buong katawan. Napalingon ako pero gaya ng dati wala. Subalit alam ko, hindi ako nag-iisa, ramdam ko ang titig na iyon, parang mga mata na hindi lamang nakatingin kundi sumusipsip ng takot. Ilang gabi matapos yun, nagsimula ng makaranas ng matinding sakit ng tiyan ang asawa ko na si Rosa. Hindi ito karaniwang sakit, walang lagnat, walang ubo, pero para siyang nauubos ang lakas, parang may humihila ng buhay mula sa loob. Sa gabi siya pinakamatindi, tuwing hating gabi, bigla na lang siyang hihilab ang tiyan, parang may humihila sa loob, hindi lamang humihila kundi kinakagat-kagat ang bituka. At ang ungol niya ay hindi lamang sakit kundi halo ng takot na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan siya ng manggagamot sa kabilang baryo. Pero ang sabi, malinis naman ang bituka. Ngunit hindi ko tinanggap yon, alam ko na may bumibiktima sa amin, isang nilalang na hindi lamang sumusipsip ng dugo, kundi ng buhay mismo. Isang gabi, habang inaalagaan ko ang asawa ko sa loob ng bahay, napansin kong hindi pa nakakauwi ang panganay kong anak na si Juan. Dapat ay bandang 7 oras pa lang ng gabi ay nasa bahay na siya mula sa pag-aalaga ng kalabaw sa kabilang sapa. Bandang 9, lumabas ako bitbit ang lampara, bolos at isang garapo ng asin. Nilibot ko ang daan papunta sa sapa, patuloy kong tinatawag ang pangalan niya bagamat alam kong walang sagot na darating, o kung darating, hindi ito sagot kundi paalala ng masama. Habang naglalakad ako sa mabatong daan, may narinig akong malambot na paghuni, parang batang umiiyak na hindi lamang umiiyak kundi nagdudulot ng lamig sa dibdib. Akala ko ay si Juan. Kaya't lumapit ako sa may puno ng santol at doon ko nakita ang isang aninong nakaupo, maliit, payat, tila bata, ngunit ang anino ay hindi matatag, parang lumalabas-pasok sa puno.
Ngunit nang lumapit ako ng kaunti, bigla itong tumayo. Hindi ito si Juan, isa itong nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ang hubog ay parang tao, pero ang katawan ay baluktot, parang nabali-bali ng hindi natural, at ang ulo nito ay lumilingan ng hindi gumagalaw ang katawan. Mabilis itong tumakbo paakyat sa may punong kahoy, ngunit hindi tumakbo, lumutang ito pataas, iniwan ang amoy ng dugo panis na pawis na nananatili sa hangin. Nang dumating ako sa pinanggalingan nito, may naiwan lamang na bakas ng parang paa at amoy na iyon na hindi lamang amoy kundi parang haplos na dumudulas sa balat. Maya-maya pa, nakinig ako ng yabag ng mga paa. Si Juan paparating mula sa kabilang dako, galos-galos ang braso, may hiwa sa binti na hindi simpleng hiwa kundi parang kinagat ng matulis na ngipin, at ang sabi niya ay nadapa raw siya at napaligiran ng mga uwak sa tabi ng sapa. Pero wala daw siyang naramdaman maliban sa kaba, isang kaba na hindi lamang sa pagdapa kundi sa pakiramdam na may mga mata sa paligid, sumusunod sa bawat galaw. Nang makabalik kami sa bahay, agad kong binubudburan ng asin ang pintuan at winisikan ng langis ang paligid. Ang gabi ay muling tumahimik ngunit ang loob ko'y puno ng pagkabahala, parang ang katahimikan ay hindi katapusan kundi simula ng susunod na gabi. Isang madaling araw, habang wala pang sikat ng araw, ginising ako ng ungo ng baka. Paglabas ko, nakita kong ang isa sa mga baka ay nakahandusay, nanginginig at may mga sugat sa tiyan, ngunit ang nakapagtataka, wala ni isang patak ng dugo, parang sinipsip ang laman loob ng hindi iniiwan ang ebidensya. At ang mga mata ng baka ay bukas, nakatitig sa kawalan na parang nakita ang mismong kamatayan. Muli ay naalala ko ang isang kwento sa amin. Ang ganitong paraan ng pagpatay ay trabaho ng tiktik o ng aswang na marunong magpalipad ng dila upang sipsipin ang laman habang ang biktima ay buhay pa. Ramdam ang bawat haplos ng dila na parang apoy sa loob. Mula noon, gabi-gabi na kaming natutulog ng magkakasama sa iisang silid, bit-bit ang mga anting-anting, asin, langis, bawang at kung ano-ano pang ipinayo ng matatanda, pati ang isang lumang orasyon mula sa isang pari sa kabilang bayan. Isinabit ko sa may bintana. Alam kong hindi sapat pero mas mabuti na ang may panlaban kaysa wala, kahit na ang bawat dasal ay parang bulong sa hangin na puno ng dilim. Ngunit hindi na kami makatulog ng payapa kahit ang mga anak ko. May mga gabi na napapanaginipan raw nila ang itim na babae na nakadungaw sa bintana, minsan daw kumakaway pa ito, ngunit hindi kumakaway ng pagbati kundi ng paanyaya, parang sinasabi na, sumali ka na. Ang masakit, lahat kami ay pagod na hindi lang sa takot kundi sa paulit-ulit na pangambang baka isa sa amin ay sa isang iglap ay mawala, hindi mawala ng simpleng nawala kundi kinain ng dilim, iniwan lamang ang balat na walang laman. Ang mas nakababahala pa, dumating ang isang matandang babae sa aming bakuran isang tanghali. Hindi namin siya kilala, dala niya ang isang maliit na basket ng prutas. Umiti lang siya at tumingin sa akin ng matagal, ang ngiti ay hindi mainit kundi parang hiwa sa mukha, at ang mga mata niya ay walang puti, parang butas na sumusunod. Nang magsalita siya, malamig ang boses, magandang araw. Yan ang sinabi niya, ngunit ang boses ay hindi lamang malamig kundi parang bulong mula sa libingan. Tumalikod siya agad at naglakad paalis, ngunit ang hakbang niya ay hindi normal, parang lumulutang sa lupa. Hindi ako nakagalaw. Nang tingnan ko ang basket, may mga prutas nga roon, ngunit sa ilalim ay may dahon ng alagaw at itim na buhangin. Hindi lamang buhangin kundi parang abo ng buto, at ang amoy ay nag-iwan ng lasa ng bulok sa bibig ko. Hindi na kami kumain noon at doon na talaga ako tuluyang nakapagdesisyon na umalis na sa aming tahanang minana ko pa sa lolo ko. Ang lupang pinagtataniman ko ng halos kalahati ng buhay ko, kinailangan na naming bitawan. Hindi na ito ligtas. Hindi na kami ligtas. Mas gugustuhin ko pang magsimula ulit sa lugar na walang pangalan kaysa manatili sa isang baryong pinamumugaran ng dilim, isang dilim na hindi lamang gabi kundi sumusunod sa araw. At sa pagpasok ng bagong buwan, pinlano namin ang aming paglisan. Ngunit hindi ganoon kadali dahil bago kami makaalis, isang huling gabing puno ng lagim ang sumubok sa tapang at paninindigan ko. Hindi madaling magdesisyong iwan ang tahanang minahal mo buong buhay mo. Sa bawat dingding ng aming kubo ay may kwento, bawat puno sa likod ng bahay ay may alaala, ngunit ang mga alaalang iyon ay ngayon ay parang bulong ng nilalang, nagpapaalala na hindi mo iiwan ang takot. Pero alam kong darating ang gabi na hindi na kami pwedeng magbulag-bulagan. At dumating nga ito ang gabi bago kami umalis. Inayos namin ang ilang damit, ilang delata at mga gamit na kaya naming bitbitin.
Wala kaming sasakyan, wala ring kasiguraduhan kung saan kami tutuloy. Pero hindi na yun ang mahalaga ay makalayo, makalayo sa mga mata na iyon. Sa araw na yon, mapayapa pa ang paligid, parang walang nangyari, walang kakaibang tunog, walang anino, walang masamang pakiramdam. Naisip ko pa nga baka nagkamali lang ako, baya ang lahat ay bunga lang ng pagod, takot at kabaliwan sa paligid. Pero pagsapit ng dilim, naramdaman ko na hindi kami basta-basta makakaalis. Mga bandang 11 ng gabi, nagsimula na ang kakaibang katahimikan, tahimik pero hindi panatag, isang katahimikan na parang hininga na hinintay ang susunod na salpo. Ang mga manok ay tahimik, ang aso naming si Bantay nakahiga, nakatitig sa may pintuan na parang nakikita ang mismong anino sa loob. Tila natatakot tumahol sa loob ng bahay. Ang mga anak ko ay nagsisiksikan sa iisang banig habang ang asawa ko ay mahigpit ang hawak sa rosaryo. Ako naman, hawak ang bolos at isang bote ng langis na galing pa sa matandang albularyo sa kabilang bayan. Naisip kong magsindi ng ilang kandila sa 4 na sulok ng bahay, gaya ng itinuro sa akin ng isang matandang mangtatawas. Kasama nito, binubudburan ko ulit ng asin ang gilid ng bintana at pintuan pati na rin mismong bubong. Hindi ko alam kung gaano ito kaepektibo pero doon ko lang nararamdaman na kahit papaano may ginagawa ako, kahit na ang bawat butil ng asin ay parang walang bisa laban sa dilim na lumalakas. At doon ito nagsimula. Una kong narinig ang lagutok sa bubong. Mabagal at mabigat na parang may naglalakad na tao, pero mas marahas ang yapak, bawat isa ay nagdudulot ng alikabok na bumaba sa sahig na parang ulo ng buhok. Hindi ito daga, hindi rin unggoy o anumang hayop, ito ay parang katawan ng tao na nabibigatan ng pakpak na basang-basa ng dugo. Sumunod ang tunog ng pagkiskis ng matalim na kuko sa kahoy, mga matutulis na daliri na parang gustong buksan ang bubong mula sa labas, hindi lamang buksan kundi sirain ng mabagal upang maramdaman ang bawat sandali ng takot. Ang apoy ng kandila ay biglang namatay, hindi lamang namatay kundi parang sinipsip ng dilim, iniwan ang usok na amoy bulok. Tumigil ang hangin at ang paligid ay parang kinain ng dilim na isang uri ng dilim na hindi mo lang nakikita, kundi nararamdaman mo sa balat at sa kaloob-looban, parang ang mga buto mo ay nagkakabiyak. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang pag-ungol, hindi ordinaryong ungol, isa itong malalim na tunog, tila panaghoy na nilalang na hindi dapat naririto, isang hiyaw na nagdudulot ng lamig sa ugat na parang sinisipsip ang init ng katawan. Sinundan ito ng mabilis na kaluskos sa bubong pababa sa gilid ng bahay papunta sa may bintana ng kwarto ng mga bata. Ang kaluskos ay hindi lamang tunog kundi parang mga kuko na humuhukay sa puso. Dali-dali akong lumapit mula sa siwang ng bintana. Nakita ko siya, nakadungaw, may matang pula at mahaba ang dila na tila gumagalaw ito na parang may sariling buhay. Hindi lamang gumagalaw kundi sumusundot papasok sa loob ng bahay sa pagitan ng mga kawayan. Parang hinahabol ang hininga ng mga bata. Halos mapabitaw ako sa bolos pero pinilit kong ibuhos ang langis sa siwang ng bintana, sabay inihagis ko ang bote sa nilalang. Isang matinis na sigaw ang narinig namin, hindi sigaw ng tao, kundi parang basag na salamin na nag-etso sa utak, nagdudulot ng pananakit ng ulo. Ang anino ay umatras, tumakbo ito pabalik sa dilim, ngunit hindi yun ang wakas. Sa bubong, muling nagsimula ang lagutok. Mula sa labas, may tila naglalakad sa palibot ng bahay, paikot-ikot, parang nag-aantay. Parang sinusubukan kung saan kami mahina, bawat ikot ay nagdadala ng hangin na amoy dugo. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pintuan, walang humawak dito pero ang kandado ay naputol. Hindi naputol kundi parang kinagat ng matulis na ngipin, iniwan ang mga piraso na dumudula sa sahig. Ang hangin ay pumasok sa loob ng bahay, dala ang amoy ng dugo at amoy bulok na hindi lamang amoy kundi parang lasa sa bibig. Agad akong tumakbo papunta roon, isinara ko ang pinto at pinako mula sa loob gamit ang kahoy, ngunit ang kahoy ay parang lumalaban, parang may puwersa sa labas na humihila. Ang asawa ko ay patuloy sa pagdarasal, ang mga anak ko'y umiiyak ng tahimik na parang sinasakal ng takot. Habang nagsasara ako ng mga siwang, bigla akong napatingin sa kisam, sa gitna ng anino ng ilaw ng kandila ay mayroong mukha, nakasilip mula sa bubong, nakalabas ang dila at para bang humunguso papasok. Hindi lamang humunguso kundi sumusipsip ng hangin mula sa loob, parang hinahabol ang ating hininga. Hindi na ako nakatiis. Kinuha ko ang sulo, sinindihan ito at sumugod palabas ng bahay. Gamit ang sigaw ng panalangin at galit, binubudburan ko ng asin ang paligid, binato ko ng banga ang nilalang sa bubong. Ang banga ay sumabog ng asin na parang ulo ng buto.
ngunit hindi man lang ito kumibo. Pero nakita ko ang pag-atras niya sa dilim, kita ko ang mga hugis na tumatakbo papunta sa gubat, hindi tumatakbo kundi lumulubog sa lupa na parang inuubos ng gubat mismo. Kinabukasan, kahit wala pang liwanag ng araw, iniwan na namin ang bahay, bitbit ang ilang gamit, lumakad kami ng walang lingon-lingon, walang luha, tanging takot at dasal ang laman ng dibdib ko. Wala nang iniwang bakas. Hindi na kami lumingon pa. Hindi na rin kami bumalik. Ngunit habang naglalakad kami paalis ng baryo, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Sa malayo mula sa gubat, narinig ko muli ang panaghoy, at sa likod ng bawat hakbang, may pakiramdam akong sinusundan pa rin kami, hindi sinusundan ng mabilis kundi mabagal, naghihintay ng pagod. Mga 3 oras pa lang ng madaling araw nang marating namin ang unang kalsadang sementado, 4 kaming naglalakad, ako, ang aking asawa na si Rosa, at 2 naming anak na si Juan at si Luz. Bitbit ang 2 sako ng damit, ilang gamit sa kusina at sako ng bigas na pinasan ko sa balikat. Walang imikan, puno ng pagod ang bawat hakbang. Pero ang mas mabigat, ang laman ng isipan kaysa sa bigat ng dalahin, ang mga imahe ng gabi na iyon ay paulit-ulit sa utak, parang hindi matapos ang bawat ungol. Ang likod ko'y parang laging may nakatitig, kahit pa kami nasa daan na, malayo sa gubat at mga palayan. Hindi ko maiwasang lumingon-lingon at sa bawat paglingon ko, wala namang tao, wala ring hayop. Pero may pakiramdam akong parang may aninong humahabol, hindi para umatake kundi para magbantay, maghintay ng kahinaan, isang anino na hindi lamang sumusunod kundi sumusipsip ng lakas sa bawat hakbang. Bandang 4 oras, narating namin ang bahay ng pinsan kong si Edong sa sumunod na baryo. Wala siyang alam sa lahat ng nangyari, kaya't hindi na ako nag-aksaya ng paliwanag. Ang sabi ko lang ay makikituloy kami dahil meron kaming kinatatakutan. At sa itsura naming pagod, pawisan at halos walang tulog, hindi na siya nagtangkang magtanong, ngunit sa mga mata niya, ramdam ko ang hinala, parang nakikita rin niya ang anino sa aming likod. Tumuloy kami sa isang lumang kwarto sa likod ng bahay. Maliit ito, may lumang kama at isang bintanang gawa sa salamin na may kurtina. Sa unang gabi roon, inakala kong ligtas na kami. Doon ko naramdaman ang unang buntong hininga ng ginhawa, pero ang katahimikan ay panandalian lang pala, isang katahimikan na parang pahinga bago ang bagyo ng dilim. Isang gabi ang lumipas. Nagsimula ulit akong managinip, hindi ko maintindihan kung bangungot lang ba o babala, dahil sa panaginip ko, nasa bahay pa rin kami sa San Roque. Pero sa bawat pagbukas ko ng pinto, wala akong anak, wala akong asawa. Ang bahay ay walang laman maliban sa asong nakatitig sa akin at aninong nakaupo sa lamesa. Hindi ito gumagalaw, hindi rin ako makalapit dito, nakatitig lang ito, mga mata ang kulay pula na parang sunog, parang galit na hindi matapos. At ang dila nito ay lumalabas ng mabagal, sumusundot sa hangin na parang hinahabol ang aking hininga. Pagkagising ko, basa ang likod ko ng pawis, nanginginig ang kamay ko at ramdam kong hindi lang ito galing sa panaginip, parang may naiwang enerhiya sa loob ng kwarto. Isang malamig na presensya na hindi lamang malamig kundi parang humihigpit sa lalamunan. Akala ko ako lang ang nakararamdam hanggang sa 3 gabi, ang bunsong anak ko si Luz ay bigla nilagnat. Hindi siya makakain, hindi siya makapagsalita ng maayos. Pero paulit-ulit siyang umiiyak at may sinasabi, hindi sa amin kundi sa hangin. Tama na. Paulit-ulit yun, parang hindi niya kontrolado ang mga salita, at ang mga mata niya ay walang focus, nakatitig sa kawalan na parang nakikita ang mismong anino. Tinanong ko siya habang hawak ang noo niyang mainit, pero ayaw niyang tumingin sa akin, nakapikit lang siya pero mailuha, umiiyak sa isang bagay na hindi ko nakikita, ngunit ramdam ko rin, isang presensya sa hangin na parang humihiga sa kanya. Kinabukasan, dinala namin siya sa health center. Normal daw ang lagay, walang impeksyon, walang sakit. Pinainom siya ng paracetamol pero walang epekto, sa halip, parang lalong nanghihina at gabi-gabi isinisigaw niya ang parehong salita sa panaginip, nandito na siya. Nandito na siya. Doon ko napagtanto na hindi kami nakaligtas, nga't nakalayo kami sa baryo, pero ang nilalang kung ano man siya ay nakasunod sa amin, at marahil ay mas galit ito ngayon. Siguro dahil hindi siya nagtagumpay sa lugar na pinagmulan niya at ngayon dinadala niya ang takot sa bagong tahanan na pinili naming maging kanlungan. Nang bumalik ang mga senyales sa bahay ni Edong, nagsimula nang mawala ang mga alagang manok, hindi lamang mawala kundi natatagpo ang parang iniwan sa gitna ng bakuran,
mga ulo nila nakatingala na parang hinintay ang huling sipsip. Isang gabi, nakita nila ang pusa nila, sugatan sa lieg parang sinipsip ang dugo. Ngunit ang sugat ay hindi lamang sugat kundi parang butas na sumusunod sa ugat, iniwan ang amoy na nananatili sa hangin. Sabi ni Edong, baka aso lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi, alam kong kami ang pinuntirya, at nadadamay lang sila dahil tinanggap nila kami, parang ang presensya ay nagkalat na tulad ng peste. Sa loob ng kwarto, ilang beses naming naaninag ang anino sa bintana, isang hugis ng babae nakatayo, hindi gumagalaw, pero mahahalata mong hindi ito tao, hindi ito bisita. Isa itong paalala na hindi sapat ang distansya para makatakas sa isang sumpa, at ang anino ay hindi lamang nakatayo, kundi parang lumalaki tuwing lumalamig ang gabi. Napansin ko ang asawa ko na nagiging tahimik, wala siyang imik tuwing gabi, para bang wala nang natitirang lakas sa kanya upang magdasal. Ang rosaryo ay nakasabit pa rin sa kanyang liig, pero ang pananalig ay parang naupos unti-unti, gabi-gabi, parang sinisipsip ng dilim. Hanggang sa isang gabi habang tulog ang lahat, nagising ako sa malalim na ungol sa labas ng kwarto. Hindi sigaw, isa yung mahinang haling parang buntong hininga ng taong uhaw, ngunit hindi uhaw sa tubig kundi sa buhay. Bumangon ako, dinampot ang bolos at dahan-dahang binuksan ang bintana. At sa gitna ng liwanag ng buwan, nakita ko siya, nakatayo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, payat, nakalugay ang buhok at nakaputi. Hindi ito gumagalaw, parang larawan, pero ang mga mata niya ay nakatingin diretso sa akin. Mga mata na hindi lamang pula kundi parang apoy na sumusunog sa kaluluwa, at ang dila niya ay bahagyang lumalabas, gumagalaw ng palihim. Hindi siya nawala kahit kumurap pa ako, parang sinadya niyang makita ko siya, parang paanyaya na iharapin mo ako. Agad kong isinara ang bintana at nilakasan ang pagdarasal. Kahit hindi ako relihiyoso, wala na akong ibang sandalan kundi panalangin. Sinindihan ko ang kandila, binubudburan ko ng asin ang mga sulok at sa loob ng dilim nagsalita ako. Hindi sa asawa ko, hindi sa anak ko, kundi sa aninong hindi ko maipaliwanag, hindi mo na kami madadala. Hindi kami susuko sa'yo. Hindi ko alam kung narinig niya, pero kinaumagahan, normal ang temperatura ni Luz, nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa 3 gabi. At habang nag-aalmusal kami, sinabi ng anak ko, hindi na siya galit. Hindi ko siya tinanong kung sino at hindi ko na rin gustong malaman, akala ko nung gabing nakita ko siya sa ilalim ng puno ng mangga tapos na. Akala ko sapat na ang dasal, asin at lakas ng loob. Akala ko kaya na naming kalimutan ang lahat at mamuhay ng tahimik. Pero ang totoo, hindi pa pala yun ang wakas, isa lang pala yung hudyat na may natitira pa at kailangan kong harapin, isang hudyat na hindi lamang gabi kundi paulit-ulit na panaginip na nagiging totoo. Lumipas ang mga araw at bumalik ang katahimikan sa bahay ni Edong. Wala nang aninong dumudungaw sa bintana, wala na ring kakaibang ingay tuwing hating gabi. Si Luz ay masigla na, nakakakain at nakakalaro na. Ang asawa ko'y muling nakangiti kahit may bakas pa ng takot sa kanyang mga mata, bakas na hindi nawawala, parang peklat sa kaluluwa. Unti-unti parang bumalik sa normal ang lahat. Pero ako, ang hindi matahimik, gabi-gabi pinipilit kong makatulog, pero sa tuwing ipipikit ako, ang mukha ng nilalang bumabalik sa isipan ko, hindi ko na ito laging nakikita sa dilim pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Hindi na siya nagpapakita pero alam kong naroon siya, tila ba naghihintay ng tamang gabi. At yun ang mas nakakatakot, ang hindi mo alam kung kailan siya muling lilitaw. Hindi muling lilitaw ng biglaan kundi mabagal, unti-unti na parang kinakain ang pag-asa. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa labas ng bahay, pinagmamasdan ko ang katahimikan ng paligid, napansin ko ang usok sa ilog sa hindi kalayuan. Payapang gumagalaw ang ulap ng hamog sa ibabaw ng tubig, ngunit sa gitna nito may nakatayong anyo, itim, nakatayo sa ibabaw ng tubig hindi gumagalaw. Sa liwanag ng buwan, kita ko ang hubog niya, payat, mahaba ang braso na nakababa, at ang ulo na lumilingan ng mabagal. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa siya tapos sa amin. Hindi pa siya tapos sa akin. Nang gabing yon hindi na ako natulog, ipinasya kung kailangan ko siyang harapin, hindi bilang bayani, hindi bilang matapang, kundi bilang ama na nasawa na sa takot, isang ama na ayokong tumanda na may aninong laging sa likuran ko, naghihintay ng kahinaan. Kung may paraan para tapusin ito, kailangan ko nang gawin ngayon, kahit na ang bawat hakbang ay parang patungo sa sariling libingan. Kinaumagahan, nagpaalam ako kay Edong, hindi ko na sinabi ang totoo, ang sabi ko lang, may kailangan lang akong balikan.
Dinala ko lang ang bolos, isang supot ng asin, isang bote ng langis at ang lumang orasyon na ibinigay sa akin ng albularyo noon. Muli akong bumalik sa San Roque, sa bahay naming iniwan, wala na itong laman, umiilalim na ang bubong, ang mga haligi nilulumot na, ang paligid tahimik at malamig na parang libingan na. Pagkabukas ko ng pinto, amoy ko agad ang lumang kahoy at alikabok at isang mapait na amoy na pamilyar sa akin, amoy ng nilalang na sumira sa katahimikan namin, hindi lamang amoy kundi parang lasa ng bulok sa dila. Pumasok ako, nilibot ang bahay at sa gitna ng sala naupo ako. Wala akong ginawa kundi maghintay hanggang sa sumapit ang dilim. Walang ingay, walang alulong ng aso, ngunit naramdaman kong lumamig ang paligid, bumigat ang hangin sa harap ko sa loob ng madilim na bahay. Unti-unting lumitaw ang anino, hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko o bahagi ng takot na matagal ng kinikimkim, ngunit ngayon hindi na ako atras. Ang nilalang na nakikita ko ay payat, maitim tila wala ng anyo ng tao, ang mga mata nito'y butas, walang puti, walang kulay, parang dalawang madilim na hukay na sumusunod sa kaluluwa. Ang dila nito'y lumalawit, hindi lamang lumalawit kundi gumagalaw na parang buhay na sarili, sumusundot sa hangin na parang hinahabol ang aking presensya. Dahan-dahan itong lumapit ngunit hindi ako umatras, sali ay inilabas ko ang asin at binubudbura ng sahig sa pagitan naming dalawa. Huminto siya, para siyang naupos, umuungol parang nasasaktan, ngunit ang ungol ay hindi sakit kundi galit, isang ungol na nag-echo sa mga dingding na parang ang bahay mismo ay sumasali. Bumulong ako ng orasyon, hindi ako sigurado kung tama pero inuulit ko lang sa isip ko, walang hinto, kahit nanginginig ang tuhod ko, kahit basang-basa ng pawis ang likod ko. Bigla itong napaurong, umalulong ng malalim sabay tumilapon papalayo, parang usok na nilamon ng dilim, sa isang iglap ang paligid ay parang nawala ang bigat, parang may humiwalay sa lupa. Tumayo ako at naghintay pa ng ilang minuto. Pero wala na, tahimik na talaga, wala na ang presensyang iyon, o hindi kaya inagtatago lamang para sa susunod na gabi. Nang araw ding iyon, bumalik ako kay Edong, tahimik ako, hindi ko na kinuwento ang nangyari. Sa puso ko, alam kong hindi ko siya tuluyang winasa, ngunit alam kong hindi na siya babalik, o kung babalik, hindi na ako ang lalaban kundi ang buong pamilya na hindi na muling magpapagupo sa takot. Makalipas ang ilang buwan, nakalipat kami sa isang maliit na bayan sa Panay, mula sa simula, malayo sa gubat, malayo sa kadiliman. Doon muling nagsimula ang buhay namin, hindi ko na muling nakita ang nilalang, hindi na rin binabangungot ang mga anak ko. Pero gabi-gabi bago ako matulog, dinadalangin ko pa rin na sana hindi ito mangyari sa iba, at sana kung may ibang nilalang na katulad niya, may ibang Ramon na handang humarap. Dahil minsan ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw ng tapang kundi sa katahimikang handang magsakripisyo para sa pamilya.